nakita natin na nilanya ni LTFRB doon sa memorandum circular yung kapalpakan nila. Kasi sila na mismo nag-extend itong provisional authority natin. Kahit umuusad na ang Public Transport Modernization Program o PTMP na naglalayong palitan ng mga modernong jeepney ang mga tradisyonal na jeep, naniniwala ang mga transport group na Manibela at Piston na palpak pa rin ang implementasyon nito hanggang ngayon. Ito'y kasunod ng paglalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Memorandum Circular para muling i-extend ang provisional authority ng mga tradisyonal na jeep. Ayon sa dalawang grupo, hindi totoo ang datos na sinasabi ng LTFRB na umaabot na ng higit sa 80% ng public utility vehicles ang pumasok sa consolidation. Paliwanag ng chairman ng Manibela na si Marval Buena at National President ng Piston na si Modi Floranda, mas marami pa ring mga tradisyonal na jeep ang pumapasada sa kalsada. Dito nakikita natin na yung datos na sinasabi nila kahit pagsama-samahin pa nila yung 80%, 90%, kulang na kulang. Dahil napakaraming mamamayan na nangangailangan ng pampubliko ng pang-asang transportasyon. Talagang yung pinagyayabang ng LTFRB na 83% ay talagang hindi pa nila nakukumply. Ayon pa sa Piston, hindi rin agad ma-phase out ng gobyerno ang mga lumang jeepney dahil wala namang sapat na ipapalit ng mga bagong unit ng modern jeep. Sa huli, ang mga pasahero nila ang maaapektuhan kung kukulangin ng masasakyan. Talagang hindi nila basta-basta matatanggal yung ating mga traditional jeep sapagkat magsasaber yung ating pangkinumiyang kalagayan. Dahil siyempre, pag tinanggal mo yung malaking bulto na serbisyo sa mamamayan, saan sasakay yung ating mga mamamayan? Ayon sa mga transport group na Manibela at Piston, bago matapos ang taon ay posible silang muling magsagawa ng malawakang protesta o tigil pasada. Muli nilang igigiit na payagan ang mga individual na operator na makapag-renew ng kanilang mga prangkisa na may bisang 5 taon. Sa Memorandum Circular number 2024-043 na inilabas ng LTFRB, palalawigin ang provisional authority ng mga traditional na jeep hanggang sa December 31, 2025. Sakop nito ang mga jeep na nagpasa ng intent of consolidation hanggang noong huling deadline nitong November 29, 2024. Kasama sa paliwanag ng LTFRB sa memorandum na kailangang i-extend ang PA dahil sa dami ng mga papeles na kailangang i-review ng ahensya mula sa kanilang central office at regional offices. Merong effectivity date ang memorandum noong December 9, araw ng Lunes. Pirmado ito ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, Board Member Engineer Isagani Victorio, Board Member Attorney Joshua Viray at Executive Director Attorney Robert Peig. Kumpara sa prangkisang ini-issue ng LTFRB na may 5 taong bisa at naaayon sa konstitusyon, ang Provisional Authority ay pansamantala lamang at ang mga opisyal lang ng LTFRB ang magdedesisyon kung palalawigin pa o hindi na. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.